nakapagdanas tayo ng iba't ibang klaseng pagsubok o pag-uusig, dito tayo tumatatag, dito tayo umuhugot ng kalakasan. Amen. Kaya nga, ang Diyos nagpapaalala sa atin na ang sabi ng Panginoon ay unahin natin lagi ang Diyos. No, pag sumakita natin, maglingkod ang ating Diyos sapagkat ito yung lakas ng mga anak ng Diyos. At naniniwala ako, Brother Alpaneno, kapag inuna natin ang Panginoon at gawain ng Diyos, uunahin ng Diyos ang lahat sa ating ikabubuhay. Ayan. So sige po mga kapatid, yamang inantabayanan po natin ating pong minamahal na pare. So okay, tayo pong lahat muli ay tatayo. Habang tumatayo, pumapalakpak Praise the Lord. sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Pumapalakpak ang mga anak ng El Shaddai. Habang tumatayo, pumapalakpak ng malakas ang mga anak ng Diyos. At muli, Sister Sandra, tayo ay aawit Amen. ng papuri sa ating Panginoon at sasamahan tayo ng mga mang-awit ng Diyos ang Bulacan Worship Team. purihin Palakpakan natin natin ang si Yahweh malakas na Shaddai. malakas si Yahweh Shaddai. Hallelujah! Lahat ng mga pinagpala ng Diyos, tumayo po tayo, tumayo, tumayo. Habang tumatayo, pumapalakpak, sumisigaw! Lahat ng mga may buhay, itaas ang kamay. Meron pa po ba kaming kausap? Amen. Sumigaw lahat ng may buhay! At tayo sabay-sabay na magpupulit sasamba sa ating Diyos na kahanga-hanga. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Palakpakan mga kamay! Kadakilan ng Diyos na hari, aming ihahayag. Magpakailanman ang awi ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, Sa limang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos. Aming inaasam ang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. taas ang mga kamay, wagayway, purihin ang Diyos! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Palakpakan mga kamay! Sumigaw! Kadakilaan ng Diyos na hari, aming ihahayag, magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo. Ginawa, makapangyarihan mo gawa. Sa alinmang mga lahi, Sa limang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos. Aming inaasam ang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. taas ang mga kamay, purihin ang Diyos! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay hahayag, katapatan at kadakilaan mo'y Sa nagkakaisang tinig, pupurihin ka! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Palakpakan ng Diyos! Palakpakan ng Diyos! Hallelujah! Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan. Lumulundag! Lumulundag! Sabay sigaw! Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Katapatan at
kadakilaan mo, Jesus. Katapatan, Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. palakpakan mga kamay. Sumigaw! Praise God! Praise the Lord! Sigaw! Glory to God. Pili natin ang ating dakilang Yahweh Shaddai. Okay, Hallelujah. mga kapatid, pwede muna ulit tayong umupo sa presensya at biyaya ng ating Diyos sa buhay. At muli, mga kapatid sa Panginoon, pinapaalala po natin, pagkatapos po ng ating banal na misa, ay wala munang uuwi, mga kapatid. At siyempre, meron po tayong mahalagang pagpupulong, pag-uusapan, nakasama po natin ating pong minamahal spiritual advisor, Father Benny Pamayan. Okay, sige, Sister Sandra. Okay, taas po ang kamay ng mga pinagpala ni Yahweh Shaddai. Ayan. So, habang nag-aantabay tayo, mga kapatid, sino po ang nais magpatotoo sa kabutihan ng Diyos? Ayan, hindi po kayo. Muli, palakpakan natin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kagandahang loob. Okay? Purihin natin ang Diyos! Ako nga po pala si Sister Margie Carandang. Ay, papatutuon ko lang po, yung nangyari sa aking pamangkin sa Avenue. Yun po ay dalaga, nagkaroon po siya ng bukol sa ubari, sa matris. Kaya lang po, hindi po siya maoperahan dahil nasa kuhilyo ng kanyang matris. Sa unang ang dugo, pag isinalin, 8 bag, 6 na bag. Kasi pag nilalabasan po siya ng dugo, ganyang kalalaki. Ako po talaga mismo ang nagbantay 1 buwan sa Avenue at saka sa emergency. Pag nung po siya, pag siya po i-schedule na uupirahan, saka po ako kumikilos, pinipray ko kay Yahweh El Shaddai, na huwag siyang maoperahan. Kasi po, dalaga pa siya, 38 years old. Gusto ko siyang magkaroon ng pamilya. Pangatlong CT scan sa kanya, hindi lang po sa matris may bukol. Meron po pang 2 bukol sa ovaryo, kambal na bukol. Kailangan tanggalin ang kanyang matris, tatanggalin pati ang ovaryo. Alam po ang ginagawa ko, umaga nag-worship ako 1 oras. Sa hapon, nag-worship ako sa loob ng ospital. Hindi po ako nahihiya. Talaga pong nag-worship ako. At pagkakatapos kong mag-worship, pinapahiram ko po ng langis at pinapray over ko. Pag dumating po uli ang schedule na CT scan para mag-check kung talagang paano gagawin ang pag-oopera. Kasi ang sabi nila, bibiyakin ang matris para matanggal ang bukol at tatanggalin ang ovaryo. Sa patatlong CT scan, pang-4 na CT scan, talagang tumawag na rin po ako ng preacher o pag siya ipanalangin. At yung pang-4 na CT scan, doon na po talaga ako lumhod kay Yahweh El Shaddai. Lord, ikaw ang kumilos. Alam ko, ikaw ay buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran. Kasi po yung aking pamangkin, hindi pa po nag-El Shaddai. Ang pamilya niya hindi nag-El Shaddai kasi nasereno sila. Purihin ang Diyos sa 4 pong schedule ng kanyang operasyon, hindi po natuloy. Lumabas po siya na walang operasyon. Hindi po natanggal ang matris, hindi natanggal ang kanyang ovaryo. Hanggang sa ngayon po, purihin ang Diyos, hindi po siya naoperahan. Ang sabi ko sa pamangkin ko, walang imposible sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Tapos po, na-stroke naman ang kanyang tatay, yung kapatid ko. Purihin ang Diyos sa pray over ko. Pag ako'y pumupunta ng ospital, wala pong salanta ang kanyang katawan na lumabas din po ng ospital. Talagang ang Diyos po ay pagkumilo si Yahweh El Shaddai. Kasi po, nang tawagin ako ni El Shaddai 1992, puro galit at hinanakit.
Kasama po ako ni Brother Danny Bombay sa 349 na nagrarally sa Crispa. Doon po ako dinampot ni El Shaddai na walang taong ginamit. Talagang si Yahweh El Shaddai ang dumampot sa akin. Hanggang sa ngayon, hindi po ako huminto. Dati po akong showy dancer. Huminto lang, nag-umpisa po ako sumayaw 2005. Huminto po ako 2021. Hindi na po ako sumayaw. Pero sinasayawan ko siya kung saan may anniversary. Hindi lang naka-costume. Lord, maraming salamat at patuloy mo akong ginagamit. Isa worker kahit wala akong posisyon. Tuloy-tuloy ang pagsiserve ko. Hindi ko kailangan ng posisyon. Ang kailangan ko, mapaglingkuran ko ang Diyos na buhay. Sa Diyos lang po ang papuri. Praise the Lord. Sa edad ko pong ito, magsi-69 ako. Wala po akong maintenance. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Salamat to sa God. ating Diyos. At isa pang magpapatotoo. From St. James, Ayan. Plaridel, Sister Josephine de la Cruz. So bago po yan, sa lahat po ng inaabot ng tinig, ay pasok na po tayo sa simbahan upang ang banal na misa ay atin na pong mapagsimulan. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Praise God, hallelujah. First time ko pong pumunta dito sa Muson. Kaya po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dinala niya po ako dito. Marami pong naging dahilan, pero alam ko, higit sa lahat, yung kalooban niya ang nasunod. Kaya po ako nakarating dito. Lord, salamat po at pinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon. Ang paglabas po ng permanent residency ng anak ko sa Germany. Siya po ay isang nurse doon. Kakaalis lang po niya last June at ngayon po lumabas po yung kanyang permanent residency. Kaya nagpapasalamat ako kay Yahweh El Shaddai. Dahil sa mga noon, nung 18 years old pa lang po ako nung nagsimula ako dito, binigay ko na sa kanya yung buhay ko, pamilya ko. Kaya po, siya po talaga po ang kumikilos sa aming buhay, sa aming pamilya. Kaya naman po, lubos po ako nagtitiwala at nagpapasalamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. At announcement po, magdiriwang po ng 48th anniversary ang St. Lawrence Parish Church, Balagtas, Bulacan, sa darating pong February 26, 2024, 2 o'clock to 7 p.m. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa Praise kanyang the Lord. kabutihan. At mga kapatid, kung meron po tayo mga belo, isuot na po natin. At ihanda na po natin ngayon ating sarili sa pinakamataas na uri ng pagsamba, ang banal na Banal na Santa Misa. Misa. At malugod po natin makakasama ngayon ating po minamahal. Na spiritual advisor ng El Shaddai PFCC Bulacan, Reverend Father Benny Justiniano. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Sa pasasalamat, Ignacio, Emily Agustin, Esperanza Liwanag, Milagros Pilot Parado at Pamilya, Lagring Francisco, Luz Corrales at Pamilya, Crescenciana Labordino. Para sa nalalapit na kaarawan, Sister Abing de la Cruz. Amazon Dakila at Pamilya, Andrew Velasquez at Pamilya, Sister Carmen Estigoy at Pamilya, El Shaddai. Para sa mga kaluluwa nila, Kapitan Lito Samaniego, Anita Cerceda, George Roberto Chonel, Alberto Antonio Dolores, Raymond Francisco, Jaime Cardinal Sins, Bishop Jose Oliveros, Bishop Cirilio Armalio, Monsignor Jojo Galvez, Monsignor Sabino Vendugo, Father Landing San Pedro, Domingo, Ann Margaret, Soren, Felix, at mga kaluluwa sa purgatorio. Ikadalawang linggo ng Biyernes sa karaniwang panahon. Para sa kaarawan ni Maria Teresa Agustin. Ikalawang linggo ng Biyernes sa karaniwang panahon. Mga kapatid, sama-sama natin ganapin ang pinakamayaman, pinakamataas na uri ng pagsamba
ang banal na Eukaristya. Magsitayo na po ang lahat at awitin ang pambungad na awit. Malakas na palakpak sa ating buhay na Diyos, Yahweh El Shaddai. Amen! Amen! Yung mga tinatamad magpuri sa Diyos, umuwi na, traffic sa arena. Yung mga pinagpala ni Yahweh El Shaddai, pumalakpak ng malakas. Awit 41, 47, talatang 1. Lahat kayo, bayan ng Diyos, pumalakpak sa Panginoon. Amen. Nadaan po ako sa arena, may concert ngayon ng K-pop. Napakarami pong tao. Kaya po ako medyo na delay ng konti. Ano ho nyo iwasan nyo yung arena mamaya. Si mamaya yung concert. Pero inaasahan ko, kung malakas ang palakpak sa mga tao lang na hinahangaan nila, ang mga anak ni Yahweh El Shaddai, mas malakas ang papuri, palakpak sa ating Diyos na lumikha lang sa mga K-pop, lumikha lang sa mga inahangaan ng tao. Amen. Ang ating pinapupurihan at pinapalakpakan ay ang lumikha ng lakat ng bagay at ng sangnilikha. Amen. Na patuloy na nagbibigay ng pagpapala sa ating lahat. Halina po, atin ngayong simulan ang pinakamataas na panalangin para sa ating mga Kristiyanong Katoliko, ang banal na misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumayin. Mga minamahal na kapatid, sa pasimula ng ating pagdulog sa Diyos sa banal na misa, anyayahan muna natin ang banal na Espiritu. Alam ko pong kanina pa kayo nakababad sa salita ng Diyos. Subalit sa pagkakataong ito, partikular sa ating banal na misa, hilingin natin ang na tayo'y puspusin ng Espiritu Santo upang siyang lumuhog para sa ating mga panalangin at sa banal na misang ito patungo sa Ama.
Inanyayaan ko kayo, atin munang anyayahan ng banal na Espiritu, itaas natin ang ating mga kamay, tanda ng pagsuko natin sa Diyos. Ipigit natin ang ating mga mata. Sinabi ng Panginoon, kung kayo'y mananalangin, pumasok kayo sa inyong silid. Maaring ang tinutukoy niya ay ang ating mga puso. Ipikit nyo ang inyong mga mata o sara nyo ang inyong mga pintuan nung maaring tumutukoy ito sa ating mga pandama. Sa ating isipan, ilarawan natin ang magandang larawan ng Panginoong nag-aanyaya sa atin. Nabuksan natin ang mga puso para sa Kanyang kapanatilihan at pagpapala. Let us all sing, Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come through the weary of soul. Lord, let your sweet healing power, yes, Lord. Touch me and make me whole. Let us now gently hum the song. Aming Ama, muli kaming lumulog sa iyo. Ikaw na nagsabi sa pamamagitan ng iyong anak na kung kaming mga makasalanan ay nagbibigay ng magagandang bagay sa aming mga anak, ikaw pa kaya na aming Amang nasa langit ang hindi magbigay ng iyong banal na Espiritu. Sa pagkakataong ito, muli kaming lumulog sa iyo. Puspusin mo ang bawat isang narito ngayon ng iyong banal na Espiritu pang siyang manguna sa amin, lumuhog para sa amin, patungo sa iyo. Magdala ng aming mga panalangin at kahilingan patungo sa iyo. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan kita. Sigla at lakas ng makina. Pag-asa naming lahat. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Mga minamahal na kapatid, isa sa balakid para tayo mapuspos ng pananatili ng Diyos, ang banal na Espiritu ay ang ating mga kasalanan. Una namang ginagawa ng banal na Espiritu ay ipakilala sa atin ng buong bigyan tayo ng kababaang loob upang ating aminin ang ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos upang makatamo tayo ng Kanyang awa at pagpapatawad. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, inaanyayahan ko kayo, buong kababaang loob, aminin natin ang mga nagawa nating mga kasalanan sa Diyos. Buksan natin ang ating mga puso sa Kanya. Yayamang wala tayong maililihim sa Diyos. Lahat ng bagay sa ating buhay ay batid at alam ng Panginoon. Maging ang mga ginagawa natin ng lihim ay nababatid ng Diyos. Ilagay natin ang ating mga kamay ngayon sa ating mga dibdib. Ialay natin sa Diyos ang ating mga puso.
Hilingin natin sa Kanyang linisin niya ang ating mga puso upang tayo'y maging karapat-dapat na humarap sa Kanya sa banal na misa. Ama, nakikita niyo po kami ngayon na iyong mga anak. Hindi kami makapagtatago sa iyo. Alam mo ang lahat ng mga ginawa namin. Alam mo maging ang aming mga iniisip at ang mga ginagawa namin ng lihim. Tanging magagawa namin sa iyo ngayon ay buksan ang aming mga puso upang makita mo lalong-lalo na ang mga bagay na hindi mo nais sa amin. Sa aming pagdulog sa iyo, inihiling namin, Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso. Alisin mo ang lahat ng mga bagay na ayaw mo sa pusong ito, kung saan nagmumula lahat ng aming iniisip, ginagawa at sinasabi. Alisin mo ang lahat ng mga karumihan sa aming puso. Lahat ng mga gawang hindi kaaya-aya sa iyong paningin na nagawa namin. Alisin mo ang lahat ng mga galit, tampo, hinanakit. Alisin mo ang lahat ng kayabangan. Alisin mo ang pagmamalaki. Alisin mo sa aming puso, Panginoon, ang pagkamakasarili. Alisin mo, Panginoon, ang pagiging materyoso. Alisin mo, Panginoon, sa pusong ito ang mga bagay na hindi mo gusto sa amin. Kahalayan, ang mga kabastusan. Inaalay namin sa iyong aming sarili, Panginoon, sa banal na misang ito. Inaamin namin ang mga nagawa naming mga kasalanan ng buong kapakumbabaan. Mga bagay na hindi mo kinalugdan sa amin. Lalong-lalo na ang mga pagkakataon na nagpaubaya kami sa kasalanan at kasamaan. Ginamit namin ang aming sarili, ang aming kamay, aming isip, ang aming paa, ang aming bibig sa kasalanan. Ginamit namin, hinayaan namin ang pusong ito na sumuway sa iyo. Humingi kami ng paumanhin sa iyo, Panginoon. Pagtiyagaan mo pa po kami. Hinihiling namin, linisin mo po kami upang maging karapat-dapat tumanggap sa iyong salita at sa banal na Eucharistia ang iyong pagkaing nagbibigay buhay. Pinapangako namin sa iyo, Panginoon, ang mga kasalanang malalaki ng mga mortal na nagawa namin sa lalong madaling panahon, ito'y ihaharap namin sa sakramento ng pakikipagkasundo upang kami mapatawad mo ng lubusan. Ikaw at ang sambayanan ay makipagkasundo kami. Ngunit sa pagkakataong ito, Panginoon, naninikluhod kami sa iyo, pagindapatin mo kaming maglingkod sa iyong harapan. Linisin mo kami sa aming mga kasalanan. Unti-unti, Panginoon, baguhin mo ang aming mga pusong ito na aming dinadama ngayon sa pamamagitan ng aming mga kamay. Sa pamamagitan ng awit na ito, hinihiling namin, unti-unti mong baguhin, hubugin ang pusong ito ng naayon sa iyong kamahal-mahalang puso. Let us all sing, "Change my heart, O God." Change my heart. Change my heart, oh God. Make it ever true. Ever true. Change my heart, O God. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. Once more from our hearts. Change my heart. Change my heart, oh God. Make it ever true.
make it ever true. Change my heart, O God. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. Ang Diyos ang magpapalayo. You are the potter. You are the potter. I am the clay. I am the clay. Hubugin mo kami, Panginoon. Mold me and make me. Mold me and make me. This is what I pray. This is what I pray. Once more, change my heart. Change my heart, oh Yes, Lord. Hubugin mo kami, Panginoon. Unti-unti. make it Gawin mo kaming kawangis ng iyong mga puso, ng iyong puso. Change my heart. May I be like you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Unti-unti, baguhin mo kami. Unti-unti, hubugin mo kami ayon sa larawan ng iyong kamahal-mahalang puso. Mga kapatid, sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa iyong mga kapatid, na luba ako nakasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, turuan tayong magpatawad sa isa't isa, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Iyuko po ninyo ngayon ang inyong mga ulot. Pagsamasamahin natin ang ating mga panalangin sa pamamagitan ng panalangin ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat, makinig sa
Hindi ko kayong patayin. Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo iyon. Nang kayo'y manami sa may bunganga ng kuweba, tama. Ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari, pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapirasong laylayan ng iyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuutan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama. Ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o sanliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Ang higit na nakakaalam tungkol sa usapang ito ay siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, David, anak ko, ikaw nga ba iyan? At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang. Bagamat maluwag mong magagawa, bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan ang kaaway na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon kami ay kawan at lagi mong kahabagan. Tayo po lahat. Poon kami ay kawan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag.
sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan. Ang Diyos ay nagdulot sa lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibig. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aking di ikakait. Poon kami ay kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang aking kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami ay kaawaan at lagi mong kahabagan. Tayo pong lahat magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya, si Simon na tinaguriang niyang Pedro, si Santiago at si Juan. Mga anak ni Zebedeo, sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ang ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago, na anak ni Alfeo, si Tadeo, at si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo pong sumandali, palakpakan natin ang malakas ang salita ng Diyos. Yung palakpak ng mga anak ni Yahweh El Shaddai. Hindi yung palakpak ng mga patay na Katoliko. Yung nakangiti. Di pwede simangot. O, titigas ng mukha nung iba. Dapat ang anak ni Yahweh El Shaddai, ngiti pa lang, ulam na. Amen. Ang pangit pala, may nakita ko, sabi, ang pangit pala nun. Amen. Simula pa lang nakakita na ako ng pangit. Dapat ang mga anak ni Yahweh El Shaddai, siguro, kaya busit yung kasi na-late si Father. Huwag niyo na po akong tingnan ng malagkit. Yan. Hindi ko po sadya. May concert pala dyan ng K-pop eh. Kaya iwasan niyo yung, yung daan dyan patungo ng arena pag uwi ninyo. Hindi ko pa kayo nababati ng maligayang Pasko
at manigong bagong taon. Kaya babatiin ko po kayo. Merry Christmas po uli, kahit late na. And happy, prosperous, blessed New Year to each one of you. Amen. Batiin nyo rin ako. Namiss ko kayo. Ito ang unang-unang pagtitipon natin ngayong taong ito. Amen? Ngayon ko lang din kayo makakamusta. Kumusta na ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Yan ang magandang pagsalubong sa bagong taon. Amen. Amen. Hindi ko alam kung paano nyo sinalubong ang bagong taon. Yung iba, kapatid nating mga Katoliko, hindi ko alam kung Kristiyano o Katolikong Kristiyano, mas inchik pa sa inchik. Yung mga minana nating mga tradisyon sa inchik, yun ang sinusunod. Sinalubong ang bagong taon sa pamamagitan ng putok. Yan. Masama ba, Father, magpaputok? Hindi naman po nakakadagdag naman sa pagsalubong ng bagong taon. Kaya lang, yung tama, una, mag-ingat. Nakakadagdag naman sa saya ng bagong taon yan yung pag-iingay. Pero kaya tayo dapat nag-iingay dahil sa pagpapasalamat at pagpupuri natin sa Diyos. Hindi dahil palalayasin natin ang malas at ang mga masasamang espiritu. Kahit nguso nung asawa mo yung paputukin mo, kung Biblia ang pag-uusapan natin, hindi mo mapapalayas ang masamang espiritu. Amen? Amen? Totoo po yan. Sabi sa banal na espiritu, sabi ng banal na kasulatan, gusto mong palayasin ang masamang espiritu, sa pangalan ni Jesus, nangangatal pa. Hindi sa putok. Kahit pasabugin nyo yung buong barangay nyo, hindi aalis ang demonyo, tatawanan lang kayo. Amen? Ayan. Yung iba, sinalubong ang bagong taon sa pamamagitan ng pagsusuot ng polka dots. Bakit bilog? Pera. Yan na. Pagpapala, polka dot. Yung iba, lahat polka dot. Damit, palda, pantalon, pati brief. Yung iba naman, pati muka, polka dot. Parang si Mayor Manalo. Polka dot. Yung iba naman, tumatalon ako. Nung bata ako, tumatalon ako Gusto ko kasing maging basketball star. Tumatalon ako. Ito po ang nangyari. Ayan. Iba-iba ng pagsalubong sa bagong taon. Yung iba, nalulungkot ako. Ito sa Pilipinas, Kristiyanong bansa. Pero yung iba, ang pinaniniwalaan, yung mga napapanood pati sa TV, yung mga, alam nyo, nire-respeto natin ang Buddhism, yung mga Buddhist, yung mga Chinese, Buddhist po yan yung mga paniniwala nila sa takbo ng yung horoscope, nire-respeto natin. Pero Chinese po sila at mga Buddhist po sila. Nakikinig ba kayo mga anak ni Yahweh El Shaddai? Nalulungkot ako, nakakarinig na umaattenda ng gawain, nakakarinig na ng aral ng Diyos, pero may mga kasama pa rin tayo, pinagsasalo-salo yung pananampalataya. Nire-respeto natin sila, pero i-remind natin ang sarili natin, tayo'y mga Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Nire-respeto natin sila, pero Diyos ko naman, sa altar nyo sa bahay, huwag nyo naman pagsamakin yung dalawang pananampalataya. Kristiyano ka kung Kristiyano, maging Buddhist ka kung Buddhist, mamili ka. Pero hindi pwedeng magkasama. Assorted.
Sa altar, nandun yung crucifix, nandun yung Nazareno, nandun yung Santo Niño, larawan ng mahal na birhen, nandun din si Buddha. Kinig ba kayo? Amen? Sarap batukan. Nandun din sa bagay nila, doon sa tindahan, sa palengke, nandun din yung pusa na Manny Pacquiao, gumaganon-ganon. Ano kaya yun? Tingin nyo, natutuwa ang Diyos doon. Respeto natin yung pananampalataya nila. Pero, Kristiyano tayo. Huwag yun ang paniwalaan natin. Sa pintuan, imbis na krus ang nando doon, ang makikita mo, yung salamin na mayroong walong ba yun? Pentagon ba yun? Ano ba yun? Gagets niyo yung sinasabi ko? Amen? Kristiyano tayo, maniwala tayo. Maniniwala sa pungsoy. Diyos mio naman. Mas madali kasi nating sisihin yun kaysa maging responsable tayo sa mga desisyon natin sa buhay. Maniniwala doon sa mga yung mga hula ng mga manghuhula. Anong prediction mo ngayong taong ito? Napapanood nyo pa yan sa TV. Amen? Yung isang manghuhula doon, sumalangit na mga kaluluwa, si Madam Auring, dati. Hindi ko mapaniwalaan Bakit? Kasi, hindi niya nahulaan, nalolokohin siya ng boyfriend niya. Amen? Wag tayo doon magtiwala. Ito, isa, wag magagalit. Ngayon, anong taon daw sabi ng mga Chinese? Ngayon ay taon ng Year of the... alam na alam. Nahuhuli tuloy. Kung saang-saang hayop natin idinededicate yung taon. Year of the cat, Year of the frog, Year of the... Nung isang taon, rabbit. Ngayon daw, Year of the dragon. Kaya nagkakahayop-hayop ang buhay natin. Kasi puro doon sa mga hayop natin dinededicate. Sa ating mga Kristiyano, iisa lang ang laging pagsalubong sa taon. We dedicate every year, ang tawag natin sa Latin, Anno Domini, the year of the Lord. Period! Amen. Kayong kilala natin, panindigan natin, paniwalaan natin ang pananampalataya natin kay Kristo. Hindi nababase sa ayos ng bagay ang swerte o malas. Hindi nababase sa takbo ng bituin ng buhay mo. Hindi nababase sa anumang mga guhit ng palad ang buhay mo. Ang buhay natin nakaangkla sa Diyos na may hawak sa ating lahat. Yan ang paniwalaan mo. Kapag nananampalataya ka sa Diyos, ayos lahat ng bagay. Kahit mga bagay na hindi magandang mangyari sa buhay, huhulaan ko kayo. Andiyan po ba kayo? Huhulaan ko kayo. Ngayong taong ito, tiyak na tiyak, abangan mo ang daming pagpapala na darating sa iyo. Malakas! Hindi ko kayo inuuto. Totoo po yan. Idilat nyo lang ang mata ninyo, ang daming pagpapala araw-araw. Since January 1 hanggang sa kahuli-huli ang araw ng taong ito, abangan nyo ang napakaraming pagpapala ng ating buhay na Diyos. Pero meron pang isang side yung hula ko sa inyo. Ngayong taong ito, kung may mga pagpapala, may mga magagandang bagay na mangyayari sa iyo, huhulaan ko din. Mayroon ding mga hindi masyadong magandang bagay na mangyayari sa iyo. Papalakpak pa rin ba kayo? Papalakpak pa rin kayo? Bakit? Listen, kasi para sa isang nananampalataya sa Diyos,
Kahit hindi magandang bagay ang nangyari, nakakakita ka pa rin ng mabuting bagay sa mga bagay na yon. Sa isang sumasampalataya kay Yahweh El Shaddai, walang malas-malas, pati malas, tingin niya swerte. Lahat ng bagay, pati mga hindi magagandang bagay, we always see good things in all things that will happen to us this year. Amen? Tandaan po niyo yan. Walang malas-malas sa atin. Lahat swerte. Ang tawag natin doon, blessing in disguise. Blessing pa rin. Biyaya pa rin. Minura ka ng asawa mo. Ang isagot mo, praise the Lord. Huwag kang gumanti. Gantihan mo lang pag-ibig. Binwisit ka nung isang kapitbahay mo, hindi binayaran yung utang mo, ay utang niya pala. Huwag mong sabihin, utang mo! Kung bakit pati yung mga may utang ngayon, sila pa yung galit. Ang tatapang ng mukha. Umutang na sa'yo, sila pa yung galit. Meron bang ditong anak ni Yahweh El Shaddai na may utang na hindi nagbabayad? Utang na loob. Huwag ka nang dumalo. Ang mga anak ni Yahweh El Shaddai, responsable sa lahat ng bagay. Amen? Kasama natin ang Diyos. Emmanuel, do you believe that? Kaya sa buong taong ito, kasama natin ang Diyos. Kaya kahit hindi masyadong magandang bagay ang mangyari sa iyo, Lord, thank you. Salamat sa Diyos. Wala akong pera, Lord, pero alam kong nandiyan ka. Kasama kita. Hindi mo ko pababayaan, Panginoon. Nagkaroon ka ng matinding sakit. Salamat, Lord. May dakilan ng lahat ng bagay. Alam kong mayroon kang natatagong biyaya sa sakit na ito. Always see the blessing of God. Kaya bawat araw sa iyo, sa buong taong ito, maski mga ordinaryong milagro ng Diyos, hindi ka naghihintay na tumama lang sa loto, kaya ka magpapasalamat sa Diyos. May ininom kang tubig kanina, pasasalamatan mo ang Diyos. Meron kang kinain kanina kahit kulang, meron kang pera kahit kulang, pasasalamatan mo ang Diyos. Amen? Nagsimba ka, kahit na yung pari, katulad ng nakita natin sa Ebanghelyo, iba-iba yung mga pinili ng pari. May Pedro, matatag ang pananampalataya. Merong mga magkapatid na Warner girls na mga mapupusok. Merong Mateo na dating makasalanan, nagbalik loob sa Diyos. Pero meron ding Judas. Amen? Kahit Judas yung pari nyo, mahalin ng mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kasi pag hindi mo yun minahal, kasama kanyang Judas. Amen? Amen? Kahit na hindi kayo tinatanggap sa parokya, bigyan nyo pa rin ng pakwan. Bigyan nyo pa rin ng panalangin. Ngitian nyo pa rin, Father. Pag ayaw pa rin kayong mahalin, ipagdasal ninyo. Pag ayaw pa rin kayong mahalin, yakapin nyo ng mahigpit na mahigpit hanggang mamatay. Hindi, wag naman. Wag naman. Pigain ang gusto. Yan. Kaya ho, yan. Tayong lahat, mga kapatid, sa taong ito ay pagpapalan. It's how you see things. It's how you view things. Sa isang mananampalataya, hindi kailangan ng malaking milagro. Kahit mga ordinaryong bagay, milagro ng Diyos yan sa Kanya. Salamat, Lord, nakakahinga pa ako. Kahit pango ang ilong ko. Salamat, Lord, may kinain kami ngayong maghapong ito. Pag nagkaroon siya ng malaking bagay,
salamat Lord dito sa bagay na ito. Perang ipinagkaloob mo, ibabahagi ko po ito sa iba. Di lang sa kanyang sarili. Kapag ganyan natin hinarap ang bagong taon, mga kapatid, tayong lahat ay patuloy na tumutugon sa tawag ng Diyos. Narito po yung ating ibanghelyo, nakita natin, pinapakagandang mensahe sa pagsalubong natin sa bagong taon bilang mga anak ni Yahweh El Shaddai. Lahat po tayo tinawag. Pumili lang siya ng ilan na magiging kasama niya the whole time, the whole day. Kayo po, pwede na yung a-attend kayo ng prayer meeting, babalik kayo sa trabaho ninyo, sa pamilya ninyo. Kami, pinili kami, iniwan namin ang lahat ng bagay. Si Father Benny, iniwan niya yung dati niyang career as an artist. Ako, tinawag ako sa pagbabari, iniwan ko yung girlfriend ko. Girlfriend, di boyfriend, ha? Sabi ko sa kanya, hindi mo ako mapapakinabangan. Ako'y para sa Panginoon. Amen? May mga ganong tinawag, pero iba-iba, hindi pare-pareho, kagaya ng pinaliwanag ko sa inyo. Ang makatapat kayo ng mga tinawag ng Diyos at nagtataka kayo, isipin ninyo, bakit pinili ng Diyos si Judas? Bakit pinili niya itong mga mapupusok? Bakit pinili niya si Pedro? Ang liit ng pananampalataya, kay Jesus mismo nang galing yon. Pero matatag yung pananampalataya niya. Iba-ibang mga tao, iba-ibang mga pari. Pero, lahat tayo'y tinawag ng Diyos para sa mas lalong paglilingkod sa Kanya. Hindi lang kaming mga pari. Kaya, kayong mga anak ni Yahweh El Shaddai, inaasahan kayo ng Diyos na kayo sa inyong parokya ang mangunguna para ipakita sa kanila na kayo'y mga tapat na tagapaglingkod ng Panginoon, hindi lang sa inyong pamilya, hindi lang sa inyong komunidad, kundi sa inyong parokya. Amen? Lahat tayo tutugon sa tawag ng Diyos araw-araw. Katulad ng mga apostol, katulad ng mga ibang tagasunod ng Panginoon. Ganito ang magandang pagsalubong natin sa bagong taon. Salubungin natin ang Panginoon na kasama natin. Tinitingnan natin ang bawat mangyayari sa taong ito na pagpapala ng Diyos. Maganda man o di magandang mangyari sa ating buhay, bilang pagtugon natin mga alagad niya na tumatawag sa atin na sundan siya. Sa buong taong ito, ipakita natin sa Panginoon, i-renew natin ang ating commitment sa Kanya. Lord, itong 2024, kagaya nung 2023, lalampasan ko pa ang kasipagan ko sa pag-attend ng gawain. Kung music ministry ka, sisipagan ko pa ang aking paglilingkod sa Kanya. Iaalay ko sa iyo, Panginoon, ang aking boses. Kung saan ka hinihipo ng Panginoon, lahat tayo, magkaroon tayo ng pagpapanibago sa Diyos, renewal ng ating pagtugon sa tawag ng Diyos na siya'y mahalin at paglingkuran. Muli, malakas na palakpak sa ating Yahweh El Shaddai. Magsitayo pong lahat. Bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamaraanan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kanyang paghahari, iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Ama na nag-aaruga sa atin. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ay Ebanghelyo ni Hesukristo saan mang sulok ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makasama niya. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumawag sa kanila sa buhay na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway makapamahinga sa kapayapaan ni Kristo sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating kausapin ngayon ang Panginoon. Sabihin natin sa Kanya lahat ng ating mga personal na mga pangailangan at kahilingan. Ama, tinawag mo kami mula sa mga ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas na bigkasin. Panginoon, narito ako upang sundin ang kalooban mo. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat pag-aalay. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaninabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo marapat na ganapin ang banal na pagkakahain sapagkat tuwing ipinagliliwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo't kapiling nung ang lakat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inago niyang sundin ang loob mo't kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at makayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan ka, pinaghati-hati iyon, iniabot sa mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkaraan ng banal na kapuhunan, hinawakan niya ang kalis, pinasalamatan ka, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay
at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, ang aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, kaisa ng lahat ng mga Obispo, mga pari, mga diakono. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos at aming ina. Kaysa ng San Jose ang kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng lahat ng mga apostol, lalo na sa San Pedro at ang lahat ng mga banal, lalo ng aming patrona sa San Isidro, na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Itinuro sa atin ng Panginoon na ayon sa kapulungan ng ating mga obispo ay maaari nating awitin ng magkadaobang kamay, nakataas ang kamay o magkakahawak ang kamay. Ang mahalaga, awitin natin ito ng taos sa ating puso. Awitin natin ang padasal ngayon, ang Ama namin. Sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinananabigan namin ang pagbabalik ni Kristong aming manunubos. Ngayon
sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, At sumayo rin. magbigayan, maghangat po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Sumayin niyo kapayapaan ng Panginoon. Shalom. Suot po lahat. Si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ingatan nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kami pagbukluri sa pagkakaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Noon pong nagdiwang tayo ng 39th anniversary, nandiyan ba si Brother Charles? Nandito ba? Wala po? Wala? Ewan ko kung in-announce sa inyo, pero in-announce po noon na pwede na nating tayong magkaroon uli ng monthly fellowship. Totoo po? Opo, Tama? meron na po. Hindi ko po alam kung ano yung mga plano pa ng ating mga tagapaglingkod, pamunuan. Pero aasahan po natin yan na sa buong taong ito, magkakaroon na uli tayo, babalik na uli tayo sa pagtitipon natin bilang isang pamilyang pang-diocesis na mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen! Salamat sa biyayang ito ng ating Panginoon. At bilang inyong spiritual director, patuloy at ngayon ay inatasan ng obispo ng mga laga sa komisyon ng ebanghelisasyon dito sa ating diocese. Inaasahan ko ang patuloy ninyong pakikipag-cooperate. Hindi tayo nabubuhay na tayo lang mga membro ng samahang ito o movement na ito sa ating simbahan, kundi tayo'y kabilang sa isang simbahan. Amen? Kaya patuloy kong inaangad ang inyong pakikibahagi, lalo na ngayong taong ito ay taon ng pakikibahagi. Makibahagi tayo hindi lamang sa ating community sa El Shaddai, kundi sa ating diocese. Maasahan ko ba yon? Amen? Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapagmahal nating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Malakas na palakpak sa ating buhay na Panginoon. Is
natin ang ating Diyos sa buhay. Maraming salamat po sa ating pong spiritual advisor, Father Benny Justiniano. So mga kapatid, upo muna po tayo sandali. Saglit na lang po ito. So, aantayin lang po natin. Okay, una po sa lahat, pinababatid po ng ating pong head na si Brother Anton ang taus-pusong pasasalamat sa inyo pong pagdating. Dito, pangalawa po mga kapatid, paalala po, magkakaroon po tayo ngayon ng second collection. Mga kapatid, second collection po, abot po ng inyo pong makakaya. Kung para po saan, kapatid sa Panginoon ay para po sa mga preacher natin na kahit papaano ay meron po tayong makit sa kanila pong pamasahe ng bukas. Salamat po sa inyo pong pangunawa. Naway patuloy tayong samahan at pagpalain ni Yahweh El Shaddai. So mga preacher, God bless po sa inyong lahat. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat na dumalo, nakiisa sa atin pong muling pagbabalik ng PFCC General Assembly dito po sa lugar ng Muson, San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo, nakiisa at nanood po sa ating streaming na ito. Maraming salamat sa lahat ng gumanap sa atin pong PFCC Monitoring Head, Brother Anton Pantino, at sa atin pong Spiritual Director ng PFCC 20 Bulacan, Father Benny Justiniano. Salamat din po sa lahat ng mga preachers, katuwang. Salamat din po sa Bulacan Worship Team at sa PFCC 20 Bulacan Social Media Team. At muli po sa susunod na buwan, tayo po'y magkita at i-announce po ng mga katuwang natin kung saan po gaganapin ang susunod nating General Assembly. Kami po ang inyong nakasama, Bulacan Worship Team, PFCC 20 Bulacan Social Media Team na nagsasabing, mahal tayo ng Panginoon. God bless us all. Count your blessings. Thank you, Lord. God bless us all. Count your blessings. Who holds the heavens in his hands? Who made the stars by the word of his power? Who put the spirit in man and causes all the earth to cry out glory? Hallelujah! Glory to the Lord, worship Him, the God of our salvation. Glory to the Lord, honor Him. He reigns, He rules the nations. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Lift your voices and give glory to the Lord. Hallelujah! God bless us all. Amen. Who holds the righteous right hand? Who is the way in this marvelous